Now, ipapakita namin sa inyo how to create a high-converting sales funnel and optimize checkout pages using FunnelKit. Isa sa pinakamagandang sales funnel builders para sa WordPress. Gagamit tayo ng Hostinger bilang ating WordPress hosting platform. Pero kung mas gusto mo, pwede kang mag-explore ng iba pang alternative tulad ng Bluehost. Pagtapos ng tutorial na to, magkakaroon ka na ng isang buong sales funnel na kumpleto sa checkout, upsell, at kahit thank you page. Aside from that, pwede kang magsimula gamit ang FunnelKit na merong 14-day money-back guarantee. Kaya pwede mo itong subukan ng walang risk. Simulan na natin. What is FunnelKit? Ang FunnelKit ay isang funnel building plugin para sa WordPress na nagbibigay ng daan sa iyong makagawa ng conversion-optimized sales funnels, checkout pages, order bumps, at one-click upsells. Isa tong powerful tool na dinisenyo para mapaganda ang WooCommerce. Ginagawa nitong mas madali para sa store owners na ma-maximize ang kanilang revenue nang hindi kailangan ng komplikadong setup or mahal na third-party services. Sa pamamagitan ng FunnelKit, pwede kang gumawa ng fully customizable sales funnels direkta sa WordPress site mo, mula sa opt-in pages papunta sa checkout pages at kahit upselling bago matapos ang pagbili. Ang resulta, mas mataas na sales at mas malaking average order values. Isa sa mga standout features ng FunnelKit ay ang mga pre-designed templates nito. Ang mga templates na to ay mobile responsive, kaya maganda ang itsura ng funnel mo sa kahit anong device. Pwedeng gamitin ang mga to para makagawa ng magaganda at high-converting funnel sa loob lamang ng ilang minuto. Kahit physical products, digital downloads, or services ang binibenta mo, binibigyan ka ng FunnelKit ng kakayahang i-tailor ang bawat step ng customer journey ayon sa gusto mo. Bago tayo magsimula sa mismong proseso ng paggawa ng funnel, mahalagang maunawaan muna kung bakit ang kombinasyon ng WordPress at isang hosting platform tulad ng Hostinger ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagbuo ng sales funnels. Ang WordPress ay sobrang versatile at open source. Ibig sabihin ay fully customizable to at nag-i-integrate ng libo-libong plugins tulad ng FunnelKit. Hindi tulad ng maraming funnel builders, may mahal na monthly fees. Gamit ang WordPress at FunnelKit, magkakaroon ka ng kompletong control sa iyong funnel na hindi kailangan gumastos ng malaki buwan-buwan. Mas abot kaya at scalable na solution, lalo na para sa small businesses or startups. Ang Hostinger ay isa sa pinakamahusay na hosting providers para sa WordPress. Nag-o-offer to ng mas mabilis na speeds, reliable uptime, at abot kayang presyo. Meron din tong one-click WordPress installation na sobrang dali gamitin. Aside from that, kung kailangan mo ng tulong, meron tong 24/7 live chat support. Setting up WordPress with Hostinger. Now, pag-usapan natin kung paano mo isa-set up ang WordPress gamit ang Hostinger. Kung running na ang WordPress site mo, pwede mong laktawan ng step na to. Pero para sa mga nagsisimula pa lang, ganito yung gagawin natin. I-click yung link sa description para sa hostinger.com at mag-sign up sa isang hosting plans nila. Nag-aalok sila ng talagang competitive pricing, mahusay na performance at mahusay na customer support. Kaya napakagandang pagpilian to para sa WordPress users. Kapag kinlik mo yung link sa description, mapupunta ka sa page na to. Click mo lang yung Start Now at pwede kang pumili mula sa isa sa kanilang tatlong plans. Yung Premium Plan, Business Plan at Cloud Startup Plan. Lahat ng to may 30-day money-back guarantee. Kung sisimula ka pa lang at ito yung unang website mo, sapat na yung premium plan para sa karamihan sa inyo. At kung i-click natin yung choose plan para sa premium plan, ang susunod na gagawin natin ay pumili ng term. Pwede kang pumili ng 1 month, 12 month, 24 at 48 month term. Sa example na to, piliin natin yung 12-month term. Ang huling step dito ay pumunta sa coupon code area. I-type yung My First Website. I-click yung apply at makakuha ka ng mas malaking discount. Sa halagang $32.29, makakuha ka ng isang buong taon ng hosting sa Hostinger kung saan pwede mong iset up yung WordPress website mo. Alternatively, pwede ka rin magsimula gamit yung Bluehost na isa pang mahusay na WordPress hosting platform. Kapag nakasign up ka na, punta ka lang sa Hostinger dashboard mo at i-install ang WordPress. Sobrang simple lang ng proseso at nag-o-offer ang Hostinger ng one-click WordPress installation feature. Pagkatapos mo ma-install ang WordPress, mag-login ka na sa WordPress dashboard mo at simulan yung pag-customize ng website mo sa pamamagitan ng pagpili ng theme at pag-install ng essential plugins. Dito papasok ang FunnelKit. Na kung gusto mo ng alternatibong hosting platform, ang Bluehost ay isa sa pinakamagandang option na seamless ang integration sa WordPress at FunnelKit. Meron din silang one-click WordPress installation at kilala sila para sa mahusay nilang support. Pwede rin magsimula gamit yung Bluehost. May link din kami sa description para dito. Tulad ng Hostinger, ang Bluehost ay may 30-day money-back guarantee. Pero para sa example na to, gagamitin natin yung Hostinger.
Kapag nakapag-sign up ka na sa Hostinger, ganito yung magiging itsura niyan. Pupunta tayo sa websites at malamang isa lang ang hosting plan na makikita mo dito. Pwede kang mag-click sa add website. Kung i-click natin yung add website, tapos pipili natin yung WordPress option, hilingin nito na gumawa ka ng login. Kung gagawin natin yon at i-click yung next, tatanungin tayo kung anong klase ng website yung gusto nating buuin. Pumili tayo ng blank site muna at gagamitin natin yung isang temporary domain. Bigyan lang natin to ng ilang minuto para i-install yung WordPress. Pagkalipas ng 1 or 2 minuto, naka-install na yung WordPress at pwede na tayong mag-click para pumunta sa WordPress admin panel. Kapag handa na yung WordPress website mo, mag-proceed na tayo sa pag-install ng Funnel Kit. Yung Funnel Kit ay available sa parehong free, light version or premium version na may karagdagang features at pre-designed templates. Here's how to install it. Sa WordPress dashboard mo, punta ka sa plugins. Tapos, click mo yung add new. Tapos, hanapin mo yung Funnel Kit. Click mo yung install now at kapag na-install na, click mo yung activate. Pagkatapos ng activation, makikita mo yung bagong Funnel Kit section sa admin menu ng WordPress mo. Dito mo pwedeng simulan yung paggawa ng sales funnels, checkout pages at iba pa. Kaya pumunta tayo sa left-hand side ng dashboard sa plugins. Click yung add new plugin at dito hanapin natin yung Funnel Kit gamit ang search bar. Kapag lumabas na to, click mo lang yung install now. Pagkatapos, click mo yung activate at ayan, ang Funnel Kit sa left-hand side ng dashboard mo. Kapag na-click mo na yung Funnel Kit, mapupunta ka sa isang guided setup. Click natin yung Get Started. Tapos makikita mo yung message na Get the essential plugins installed with one click. Gumagamit ang Funnel Kit ng WooCommerce para mag-process ng payments. Kasama rin nitong i-install yung Stripe para sa payment processing at Funnel Kit automations para sa abandoned cart recovery at post-purchase follow-ups. Click natin yung Install and Activate. At pwede mo ring laktawan yung step na to. Tapos, punta tayo sa Set, Click, Create, Checkout. Sa point na to, maaaring tatanong ka kung kailangan mo yung light version or premium version ng Funnel Kit. Kung sisimula ka pa lang, sapat na yung free version para sa karamihan ng basic needs mo. At magandang masubukan mo muna to. Pero pwede ring mas advanced yung features tulad ng A/B testing, mas detalyadong analytics, at mas malawak na pagpipilian ng pre-built templates. Nire-recommend namin yung premium version. Sobrang sulit nito para sa'yo. Pwede kang gumamit ng link sa description para makapagsimula ng Funnel Kit Premium. Meron din silang 14-day money-back guarantee, kaya pwede mong siguraduhin na akma muna to para sa pangangailangan mo. Creating your first sales funnel. Now na naka-install na yung Funnel Kit, simulan na natin yung paggawa ng unang sales funnel mo. Ang sales funnels ay mahalaga para magabayan yung mga visitors sa isang structured journey. Mula sa pag-alam tungkol sa produkto mo hanggang sa pagbili nito. Papakita namin sa iyo kung paano to gawin step by step. Punta tayo sa Funnel Kit section at sa funnels sa WordPress dashboard mo. Click natin yung Funnel Kit sa left-hand side. Tapos click natin yung funnels. Tapos click Create Funnel. Para sa tutorial na to, pipili tayo ng isang pre-built template para makatipid ng oras. Mapapansin mo yung crown icon sa top right corner ng ilang templates. Ibig sabihin premium templates yung mga yan. Pero para sa example na to, piliin muna natin yung free template para makita mo kung paano yan gumagana. Click natin yung template na to. Click yung preview at makita natin yung checkout page. Ang one-click upsell page at thank you page. Click natin yung import this funnel. Tatawagan natin tong example funnel. Click natin yung done and activate. Ang Funnel Kit ay may mga funnel templates na tulad ng opt-in pages, checkout pages, and thank you pages. Pumili ka lang ng sales funnel template na angkop sa pangangailangan mo at i-click yung import. Pagkatapos mong ma-import, pwede mo nang i-customize yung bawat step ng funnel. Tignan natin kung ano yung kasama sa bawat step. Ang step 1 ay ang opt-in or landing page. Ito yung unang hakbang sa sales funnel mo. Dito mo kinukuha yung atensyon ng visitors at hinihikayat na mag-engage sa offer mo. Pwede kang gumamit ng lead magnet tulad ng libreng ebook, template, or discount para makuha yung email address nila. Kapag gumagawa ka ng opt-in page, siguraduhin mong simple pero engaging ang design mo. Ito yung mahalagang elements na dapat mo isama. A strong headline. Dapat makakakuha agad to ng atensyon. Dapat malinaw at exciting ang pagpapahayag ng value ng offer mo. A clear call to action. Siguraduhin prominent at madaling makita ang CTA button mo. Gumamit ng action-oriented phrase tulad ng get my free guide or start your free tutorial. Visuals. Magdagdag ng images or videos na tumutugma sa offer mo. Pwede itong mock-up ng lead magnet mo or maikling video na nagpapaliwanag ng mga benepisyo ng pag-sign up. Sa ngayon, wala pa tayong opt-in page para sa funnel na to. Meron lang tayong checkout page na may order bump, one-click upsell offer, and thank you page. Kaya kailangan nating magdagdag ng opt-in page bago to. I-click natin yung add new step at pagkatapos piliin natin yung opt-in. Ipili tayo ng template mula dito. Gusto ko yung itsura ng template na to. I-click natin yung preview at mukhang maganda yung design dito. Kaya i-click natin yung import this template.
At tatawagin natin tong opt-in. Now, may kita na natin yung opt-in page, pero gusto nating mauna to. I-drag natin to pataas para maging unang step. Para i-edit yung kahit anong page, i-click natin yung opt-in sa listahan. Pagkatapos, i-edit natin yung template na to gamit yung Elementor. I-click natin yung Edit with Elementor at mapupunta tayo sa editor para mabago yung opt-in page. Dito, pwede nating baguhin yung kahit ano. Halimbawa, baguhin natin yung background color. Punta tayo sa Style, i-click yung color, gawin nating dark blue. Mukhang okay na to for now. Iwan muna natin tong ganito pero pwede nating i-edit to ayon sa gusto mo gamit yung Elementor. Ang Elementor ay sobrang dali gamitin para mag-edit ng pages. Kapag tapos na, pwede mong i-click yung Publish tapos bumalik sa WordPress dashboard. Balik tayo sa funnel kit at pumunta tayo sa example funnel natin. Now, i-customize natin yung checkout page kung saan tinatapos ng visitors yung pag-purchase nila. Ginagawang sobrang dalito ng funnel kit gamit yung drag and drop editor at pre-designed templates. Ito yung way kung paano may enhance ang checkout page mo para sa maximum conversions. Pwede kang pumili between one-step or multiple-step checkout. Ang multi-step checkouts ay usually mas mataas ang conversion rates dahil hinahati nito yung proseso sa mas maliliit at hindi masyadong intimidating na steps. Pero pwede ring mas streamline ang proseso. Ang one-step checkout ay maaaring mas okay. Magdagdag ng mga trust elements tulad ng security badges, customer testimonials, at money-back guarantees. Ang mga to ay makakatulong sa pag-build ng trust at mabawasan ang anxiety ng customers sa pag-complete ng purchase. I-customize ang form fields para kolektahin lang ang pinakamahalagang impormasyon. Kapag mas konti ang fields na kailangan punan ng customer, mas konti ang friction sa checkout process. Remember, ang isang maayos na disenyong checkout page ay makatulong na buwasan ang cart abandonment at pataasin ang sales mo. Para i-customize ang checkout page, i-click natin yung checkout dito sa funnel kit. Pagkatapos, i-click natin yung Edit Elementor template. May kita natin dito ang checkout page at ito yung template na nakuha natin mula sa funnel kit. Mapapansin natin na may review agad sa page. At maganda to dahil nagbibuild to ng trust sa audience mo. Pwedeng i-edit to kung paano mo gusto gamit yung Elementor. Halimbawa, pwede rin baguhin ang background color. Pwede mo tong gawing dark shade. Likewise, pwede mong baguhin ang kulay ng button. Halimbawa, gawin tong green. Pagkatapos ng changes, i-click mo lang yung publish. Balik tayo sa funnel kit wherein pwede kang magdagdag ng mga elements na gusto mong i-collect. Sa customer information, meron tayong email, first name, last name, shipping address, billing address, at phone na nakaselect. Pwede kang magdagdag ng iba kung kailangan. Dito mo may edit lahat ng fields na to. Step 3. Adding an order bump. Ang order bump ay isang karagdagang produkto na i-offer at pinapakita sa checkout page. Napakagandang paraan nito para mapataas ang average order value sa pamamagitan ng pag-aalok ng complementary product sa last minute. Ito naman yung kung paano mo madadagdag to gamit ang funnel kit. Sa checkout page step, i-click mo yung add order bump. Pumili ng produkto mula sa WooCommerce catalog na ipapakita bilang order bump at magdagdag ng maikling description para may paliwanag ang value nito. Siguraduhin mo na yung product na to ay related sa unang product na binibili nila. Halimbawa, kung ang binibili ng customer ay isang camera, offering an SD card bilang order bump will make sense. I-customize ang appearance ng order bump gamit ang design options ng funnel kit at ilapat ang brand colors mo. Ang simpleng karagdagan nito ay maaaring magdala ng malaking pagtaas sa sales ng walang dagdag na effort mula sa customer. Sa katunayan, may mga businesses na kumikita ng 10 to 30% na pagtaas sa revenue dahil lang sa paggamit ng order bumps. Sa loob ng funnel kit, makikita mo yung mga option para sa order bump sa ibaba ng checkout. Tandaan na premium feature ito, kaya kailangan mo ng premium version ng funnel kit para ma-access to. Click natin yung view templates para makita kung ano yung itsura ng mga to. Adding one-click upsells. Pagkatapos ng checkout page, ang susunod na hakbang ay ang one-click upsell. Funnel Kit allows you to present upsell offers na pwedeng tanggapin ng customer gamit ang isang click lang. Nagiging seamless para sa kanila at highly profitable naman para sa iyo. Para magdagdag ng upsell, pumunta sa upsell page sa Funnel Kit, i-click natin yung edit at pumili ng produkto mula sa WooCommerce catalog na i-aalok bilang upsell. Pwede ka rin mag-setup ng multiple upsell offers, magdagdag ng downsell kung tatanggihan ng customer ang unang offer. I-customize ang upsell page para tumugma sa branding mo at siguraduhin umaayon to sa flow ng buong funnel. Ang susi sa magandang upsell ay ang pag-aalok ng produktong complementary sa una nilang binili. Halimbawa, kung bumibili ang customer ng camera, try to offer extended warranty or accessories bilang upsell ay malaking bagay. Here are examples of upsell strategies. Kung meron kang online fitness store at bumili ang customer ng protein powder, pwedeng i-offer ang hanggang 10% discount sa isang 30-day supply ng vitamins or supplements bilang upsell. Hindi lang ito pinapaganda yung purchase experience nila, pero pinapataas din ang posibilidad na babalik sila para bumili ulit. Customizing the thank you page. Ang final step ng iyong sales funnel ay ang thank you page, kung saan kino-confirm mo ang order ng customer at nagpapahayag ng papasalamat para sa kanilang pagbili. Ang page na to ay magandang pagkakataon din para hikayatin silang mag-engage pa.
tulad ng pagsunod sa brand mo sa social media, pag-iwan ng review, or pag-subscribe sa email list mo. Ito yung ways kung paano masusulit ang thank you page mo. Pumunta sa thank you page step sa funnel kit, i-click yung edit at i-personalize ang message para pasalamatan ng customer sa pagbili nila. Pwede ka rin magdagdag ng link para matrack nila yung order status kung physical product yung binili nila or magbigay ng access sa downloadable products kung digital naman yan. Pwede mo ring isama ang social sharing option or referral program para hikayatin ng customer na i-promote ang business mo. Ang maayos na design ng thank you page ay madalas hindi napapansin. Pero pwede itong maging powerful tool para mag-nurture ng long-term customer relationships at mag-boost ng repeat purchases. Para ma-edit ang thank you page, i-click natin yung thank you page sa funnel kit. Dito pwedeng i-edit ang mga personalization shortcuts kung kinakailangan. O pwede ring i-edit to gamit ang Elementor, i-click ang Edit Elementor template, mapupunta ka dito sa Elementor editor. Sa Elementor, pwedeng baguhin ang page para tumugma sa branding mo at makagawa ng iba pang kinakailangang updates. Gamit ang Elementor, madali mong may edit ang thank you page ayon sa gusto mo. Adding tracking pixels. Bago mo i-launch ang funnel mo, huwag mong kalimutang magdagdag ng tracking pixels. Ginagawang madali ng funnel kit ang pag-integrate ng Facebook Pixels, Google Analytics, or iba pang tracking tools na ginagamit mo. Para gawin to, i-click ang settings icon sa funnel kit at piliin yung pixel tracking. I-paste ang tracking pixel codes mo at automatic madadagdag to sa funnel kit sa bawat relevant page sa sales funnel mo. Sa ganitong paraan, masusubaybayan mo yung conversions at performance ng funnel mo. Ang pag-track ng performance ng funnel ay mahalaga para maunawaan kung saan nagda-drop off yung customers at kung paano mo ma-optimize yung funnel mo para mas maging maganda yung resulta. Sa tools tulad ng A/B testing, pwedeng subukan ng mga version ng mga page para malaman mo kung ano yung pinakamahusay para sa audiences mo. Kapag na-setup mo na yung lahat, oras na para i-test ang funnel mo. Sa 14-day money-back guarantee ng funnel kit, meron kang flexibility na subukan ang lahat ng features na to at makita ko yung effect sa sales mo. Kung hindi ka satisfied, pwede kang mag-request ng refund kaya walang risk dito. Ang pag-test ng funnel ay critical para ma-ensure na maayos ang lahat bago may launch sa public. Mag-run ng test transactions at i-check kung tama ang pag-trigger ng lahat ng upsells at downsells. At make sure na maayos na na-display ng thank you page ang information ng order. Para mag-setup ng tracking pixel, pumunta sa funnel kit at i-click ang settings. Sa left-hand side, may kita mo ang pixel tracking kung saan may mga tabs. May option ka para sa Facebook Pixel, paste mo lang to dito. Meron ding option para sa Google Analytics, Google Ads, Pinterest, TikTok at Snapchat para sa lahat ng tracking needs mo. At yan ang ating WordPress and Funnel Kit tutorial. Sa puntong to, dapat meron ka ng fully functional sales funnel sa WordPress gamit yung Funnel Kit. Kung nagbebenta ka man ng physical products, digital downloads, or services, ang tool na to ang makakatulong sa'yo para pataasin ang conversions at average order value ng business mo. Now, pwede rin magsimula gamit yung alinman sa mga produktong nagamit namin ngayong araw. May kita mo yung mga links sa description sa baba. Ang mga ito ay affiliate links, kaya kumikita kami ng maliit na komisyon kapag ginagamit mo yung mga yan. Pero walang dagdag na gastos yan para sa'yo. Malaking tulong ang komisyon na to para masupport yung channel at magpatuloy kaming gumawa ng mga libreng content na tulad nito. Kaya kung gagamitin mo yung mga link na yan, maraming salamat na agad sa'yo. Kung nakatulong ang video na to para sa'yo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming videos. Dito sa channel na to, dedicated kaming tulungan kang magtagumpay sa e-commerce. Nagbibigay kami ng mga tips, strategies at insights para mapaunlad yung online business mo. Kaya siguraduhin mag-subscribe. Pero aside from that, maraming salamat sa panonood at takit sa susunod na video.